Magandang araw, ako po si Raymond Villanueva ng Codaw Productions at welcome sa ikalawang bahagi ng ating special podcast kasama si Amanda Echanis. Amanda, ano ang date yung lumaya ka? January 14, 2026. At nung nagising ka nung umagang yon, anong nasa isip mo? Natulog ba ako? Ah, hindi ka- Hindi, natulog naman po ako. Nung umaga, alas 5 yun. Alas 5 hindi, ano pala yun, alas 3, alas 4, alas 5, ayun na. Siyempre parang excited unang-una. Kasi may kalendaryo ko, bawat araw ini-ex ko pag malapit na yung 14 eh. And ito na. Ito na yung araw. Ito na yung araw na lalaya ako. Ganun ko siya, inano sa ganun sarili ko. iniisip mo. Hindi, pag naisip ko yung negative, hindi. Ito yung mangyayari, ito yung gagawin ko. Ito yung mangyayari ngayong araw. Pero syempre may kaba. So, Kasi, kung nagbibihis ka na papuntang korte, kulay dilaw yung green sa sa inyo sa Tugigra sa Cagayan Provincial Jail po. Green. Kaya pala green ka, meron ka lang jacket. Malamig green. kasi sa korte. Anyway, saka maginaw ngayon doon. Opo, malamig po sa So, nung nagbibihis ka na, tapos naghihintay ka ng may transport doon sa jail, siyempre iba yung gusto mong isipin, iba yung nararamdaman mo. Halo-halo po. Parang hindi ako halos nakakain. Nagkape lang ako, 2 putol ng biskuit Pero pinipilit mo lang yun, ano? na makakain. Meron ka lang mo yung parang may laman lang yun dyan. Oo, talagang syempre kailangan may lakas ako, ganyan. Pero hindi na ako syempre mapakali. Nung gabi, naayos ko yung mga gamit ko. Kasi isa ko, hindi, lalaya ako. Ayusin ko yung gamit ko. Yung mga iiwan kong gamit sa mga naging kasama ko sa female dorm. Tapos yung mga, kung ano yung dadaling ko, may papasalubong pa ako sa anak ko. Yung mga ganun yung... Iniisip mo na yun. Oo. Pero wala ka namang dala pa. Hindi, yung mga hindi, meron kasi akong Go bag pa, gano'n. Hindi, lahat ng gamit ko, meron akong Dinala mo sa korte? Hindi. Inire-ready ko lang sa jail. Oo. Kasi after sa court, babalik sa jail, kung ano man ang desisyon. Ipoproseso eh. Opo. Tapos, at least kukunin ko na lang. Naka-ready na yung gamit Inanda ko. mo. Nakahanda na. So ano iniisip mo? Ano ang iwan mong Anong iniwan kong mga mga gamit? gamit? Nag-iwan naman din ako ng ibang mga books. Kasi marami akong mga nagbigay sa akin ng mga libro. Ay, oo nga, magpapasalamat ako mamaya sa department, sa college. Nagbigay ng mga libro. Nag-iwan ako sa kanila, mga damit. Yun, parang tradition na rin kasi yung pag may lalaya na halos lahat ng pwede mong i-share. Kung may maliit na ventilador, mga ganon. Iniwan ko syempre yung may electric pan ako, yung mga damit, na ilang piraso lang yun, yung may sentimental value lang sa akin. UP shirt ko, yung mga ganun lang. Tapos, kahit yung mga pantalon, lahat ng gamit, medyas, toiletries, yung mga sabon, ganun na, toothbrush lang, yung baon, saka toothbrush, saka maliit na sabon lang. Ang dala ko, toothpaste nga, iniwan ko. Ayun, mga unan, ayun. So, nung ini-impake mo, pinipili mo yung dadalhin mo, ano ang mas lamang na nararamdaman yung totoo na ito? Lalaya na ako or ano kaya ang pakiramdam mamaya kung babalik akong... Hindi ko talaga in-entertain. Talagang binlock mo? Kasi once in-entertain ko yung, although buo na sa isip ko yung plan A, plan B sa utak ko. Nang kung mangyari to, anong gagawin ko. Pero hindi ko siya in-entertain na pag-isipan, anong mararamdaman ko, anong gagawin ko, hindi ko siya in-entertain. Kasi mas lalo magiging mahirap sa akin yung consciously na yung bawat minuto, bawat oras, bawat baka masyado ako maging emotional. Hindi ako maisip ng maayos o hindi ko in-entertain. Mas ang inisip ko is hindi pa nga yung time ko sa korte na binabasahan. Kasi kahit yun, nakakakaba yung ganong... kasi naranasan kong magsalita sa
ah, sa korte nung nagdepensa ako. So, yung ganung pakiramdam na masusuka ka, na gusto mong bumagsak na hindi mo maintindihan, ang ini-imagine ko, yung sa mga kabataan ngayon, yung i-manifest, di ba? Yung mina-manifest ko, yung makakasama ko yung anak ko, mayayakap ko siya. Ayun. Lumalampas ako dun sa buong proseso ng naghihintay, nag-iisip, nagkorte. Ang focus ng isip ko is yung mga kasama, yung anak ko, yung nanay ko. Pag nakita ko yung mga kasama ko sa student council at mga kasama sa Free Amanda Etianes movement, at pamilya, lahat na po. Yun na-excite ako. So, doon ko na lang fino-focus. Yun ang laman. Opo. Oo. Pinipilit na maging lamang talaga. Opo. Sige. Nung binabasa ba yung decision, buo ang binasa o yung dispositive portion lang? Buo po, mga 40 minutes plus. 40 minutes, nakatayo ka? Yes po. Siyempre, towards nung medyo gitna na ng pagbabasa ng decision, mararamdaman mo na yung hibo nung Direction. decision no? Nung simula po, parang, nung paggitna na parang pa-roller coaster siya ganon. Kasi binabanggit din yung argumento ng prosecution. Yes po, na kung ano yung kinuha, yung, di ba, yung salaysay ng sa kabila, tapos yung sa akin, tapos yung parang, yun ang mga pagtingin na ng judge. So parang hinggil dun sa, ko pa yung unang binanggit, yung tungkol sa, yung illegal na pagsira o pagpasok sa isang bahay. Yung forcible entry na parang, syempre, yun yung ina-assert natin. Kasi gano'n naman talaga yung ginawa nila. Wala naman talagang pagpapakilala, etc. So parang, yun na may mga pagkakataon na posible na gawin yon, na yung persadong pasok. Di syempre medyo kinabahan ako. Gumanon yung wait lang. So, pero talagang, alas 3 kasi ng madaling araw yung pasok nila nun Talagang illegal talaga Tapos yun binanggit na yung tungkol doon sa succession ng hierarchy of witnesses, na parang, binasa ko rin po kasi talaga yung pinabasa ko din sa akin ng attorney ko yun, na sa batas nga pala is dapat talaga kung sino yung mga residents nung bahay ang una, yung mismong sinesearch or lawful residents of the household ang unang witnesses. Tapos second na lang, if hindi available yon, yung mga residents ng barangay or ng purok, ganyan. So yung mga barangay officials, for example, ganon. So doon sa kaso ko kasi, pagpasok ng mga armadong lalaki, pinalabas yung pamilya, yung kasama ko po sa bahay. Ako lang yung naiwan. At yung baby ko, na 1 month old. Opo. Nagpapasuso ako. Nan ganon. Nandun sa pelikula Ay, ganon po. Hindi ko pa po kasi napapanood. Wag muna. Ayun po na, ganon po yung na yung nangyari, no. So, talagang pinalabas sila. So, kung hindi pa umiyak yung mga bata, yung sabihin yung mga adults, kung hindi pa umiyak yung mga bata, o tsaka hindi pa ako hindi pa darating yung barangay officials, hindi pa papasukin, ganun. Yung mga may-ari ng bahay. Mga loko talaga no? Talaga pong talagang pinagplanuhan nilang ganun Anyway, naipaliwanag ni Attorney Jobert Pahilga, na-report na rin ng Code of Productions kung ano talaga yung bakit natalo ang prosecution sa. Pero doon sa kalagitnaan, habang pinapaliwanag ng decision kung ano ang argumento ng kapwa-panig, hindi ka pa sigurado? Hindi pa po. Pero syempre nung ganun na yung tungkol sa hierarchy of witnesses, tapos yung ding duration na 3 o'clock kasi hanggang 8:30, ako lang yun nila hawak nila ako Anyway. Kaya yung mga ganun po na nung kumbaga kinakatigan na yung mga ganun na
mga aktuwal na naging pangyayari, syempre parang napaano na ako, yung mga ganyan na po talaga na maluha-luha din ako. Kasi nung binabaybay yung mga pangyayari, parang sabi ko nga, ibinulong ko sa abogado ko, parang nangyayari na naman. Parang Bumalik. bumalik sa isip ko yung lahat ng pangyayari, na ganun siya, na hindi ako yung nagsasalaysay, na iba ang third person. Yung iba yung pinagmumulan ng perspective ng pangyayari. Pero kaya nakikita ko siya sa isip ko ulit na nangyayari. Mabigat siya na baybayin. Kaya nakatayo lang ako, pero humihinga na lang ako ng malalim. Yan, parang i-relax ko. Yan, ginaganon ko lang yung sarili ko. Punta na tayo sa dispositive portion ng pagbabasa ng clerk of court ng decision. Nung narinig mo na ang verdict. Sigawan na po yung mga abogado ko. Andun din yung ilang pamilya, si Rep. Sara Elago ng Gabriela Women's Party List. Kanya-kanyang sigawan na, hindi pa ako makayakap niyayakap nila ako na po ako posas. Tas nung tinanggal na, sabi ko, ito na yun. Tinanggal ang posas sa loob ba ng korte o yung nasa labas na nagtaas ka na ng kamao? Hindi po, nung sa loob, kasi ang pag binasa na yung decision, tas ganun na nga, Not guilty. not guilty, talagang Tatanggalin. tatanggalin. Parang feeling ko nga symbolic din yun, at literal din na tatanggalin, yung malaya ka na. Sabi ko nga, pwede ko na tanggalin yung green, kasi meron akong pwedeng damit na nasa loob. Hindi, mamaya na. Pero excited na ako Kaya nung lumabas, wala na. So Nayakap ko nakapagtaas ka na. ng kamao. Kaya nakapagtaas na ako. Talaga yun nakita ko yung mga kabataan sa labas, yung mga taga-UP, at saka yung iba pang mga supporters na kumakaway, na masayang-masaya rin, nag-iiyakan. Wala. Pumuputok na rin sa GC ng Free Amanda. Chanis. Tapos Bloom where you are planted. Talaga po grabe ba? din Ay, ganun po ba? grabe din. Siya, hindi muna ako nakasagot kasi kailangan ko na isulat So, lumabas siya ng CODAW, yung balita na laya ka na nga. The celebration outside ng courthouse. Babalik ka pa ng provincial jail kasi ano pa yung gamit mo. Opo. Paano ang paalaman dun sa mga 5 taon mong kasama sa loob? Rin pala sa kanila, kagaya din, nung nalaman din natin yung desisyon, may nalaman na rin nila agad-agad din. Naibalita rin. Mabilis din ang balita. Kaya pag akyat ko sa female dorm, sa pinagyakap pa na rin sila, to sabi din nila na, ate, umiyak kami, nalaman namin yung desisyon. Tapos sabi ko, ang hindi ko lang makalimutan na paulit-ulit ko sabi, kaya kayo, basta huwag kayong mawawalan ng pag-asa, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Iyak ka na naman. Siyempre, naalala ko. Kasi siyempre maiiwan sila dun marami rin dun na hindi talaga makatarungan yung pagkakakulong, kung dahil man ito sa kahirapan o sa sitwasyon o saan, yung talaga yung buong justice system, sabi ko nga, injustice system na lalo na para doon sa mga mahihirap, mga walang kakayahan, na mga kapwa ina ng anak, na sana mabigyan din ng mabago yung ganitong sistema, yung sabi nga, justice delayed is justice denied. Justice, yung justice. So kahit sa mismong oras nang ikaw ay lalaya na, may pag-alpas sa isang uri ng injustisya, at sa pagpapaalam mo dun sa mga may iyo mo dun sa loob, nakita mo yung injustice na lupunan. Opo, kasi Ito pa rin. Opo, kasi hindi dapat ganun Hindi sila yung dapat na nakakulong Sa balita po, syempre nakakanood naman kami, meron din naman TV na yung sa flood control, yung lahat ng mga politiko na hindi napapanagot, yung grabing pasismo, yung paggamit ng estado ng karahasan sa mamamayan, na araw-araw yan Kahit nga yung sa
missing sa Bungeros, yung mga EJK, yung sa kay Ay Duterte, yung sa usapin na ICC, drug Bukit lang war. natin. Dahil kagaya, sinilang po ako sa Tuigaraw. Ay, talaga po ba? Yung congressman doon, di ba may mga question din sa mga tuloy-tuloy na mga tapos-tapos. May mga listahan nata ng mga congressman, sabi, hindi ko lang po At alam may kasamang congressman na kagaya doon Ay, nasa listahan po ba? Kasi nga meron sa construction company. Anyway, Malawakan talaga. lalabas ka na ng district jail. Anong huling eksena? Na pababa ka na mula sa female dorm. At tumulong sila na yung gamit ko ay at least may mailabas up to a certain point na inassist. Naki-assist din sila. Opo. Sa mga inner gate. Opo, sa mga na hindi ko na kailangan sabihin, ano talagang pagkukusa din nila. Tapos sabi nga magandang panimula sa 2026. Kayo yung unang, ikaw ang unang lumaya ng 2026. Yes po, kasi iba doon 5 years, 7 years na. Ganon din po yung yung tinatagal at patuloy pa rin yung pagdinig sa kaso. So, nung nasa baba na at nagpirmahan na ng papel, yun nga po may picture din ako na yun sa paglaya ako. Hindi ko, may makikita kasi, may maliit na bintana, may rehas na makikita, pwedeng makakaway. So, kumaway pa rin po ako. Tapos, sinubukan ko ipakilala si Rep. Sara. Ito, si Rep. Sara Elago ng Gabriela. Women's Party List. Kasi napapanood nila sa TV. So, para pag nagpapaliwanag din po ako minsan yan sa mga issues na nangyayari na napapanood sa balita, ganyan. Siyempre, para rin ma-contextualize bakit ako nandun, bakit ano ba yung mga nangyayari sa ating lipunan, ano yung connection din nun sa kanila sa pang-araw-araw. Ganun. Kaya parang proud lang din ako na nandun. At hindi lang siya kahit yung mga taga-student council ng UP, mga taga-UP. Dami mo nga sundo Oo nga po may... Kasi ang daming abogado. Oo nga din po syempre mga natin talagang pinagpapasalamatan ng mga abogado na nandyan sa 5 taon, 5 taon, 1 buwan at 12 araw. Bilang na bilang na. Yes po, talagang binila ko December 2 ako na huli at actually December 10 po ang official commitment date ko sa kulungan. International Human Rights Day. At birthday din po ng aking tito na si Emmanuel Lacaba. Talaga? Na isang martir ng sambayanan po at manunulat. December 10. Medyo nakakayak yung mga usapan natin sa bahagi dito ng ating special podcast. Pero tapusin natin on a light note. Nag-request ka ba ng kung ano ang gusto mong kainin sa una mong full meal outside ng kulungan? Yung unang ni-request ay sinigang na hipon. Kasi mahilig ako sa sinigang talaga, sa sabaw. Tapos yung hipon syempre medyo mahal yun, tapos hindi madaling makabili ng seafood. So yun talaga yung special na ni-request ko, sinigang na hipon. Nagusto din pala ng anak ko. Opo. Yung unang higop ng sabaw at saka unang subo nung katawan ng hipon, how did that feel? Masarap talaga. Pero bago yun kasi, hindi ko ni-request, pero yung unang-una ko nakain sa labas kasi is yung may manok tas may only rice na sa isang kainan. Yung ganon. Ay talagang, sabi ko kahit nasa kainan kami sa labas, isa ko magkakamay ako. Tapos talagang kakain ako, lalamon ako. Ganyan. Yung celebrity endorser nun sa TV, sa patalastas, nagkamay din naman Ay talagang, talagang higop nung sabaw tapos kamay talaga. Gusto ko, may sili, may talagang. Tapos nagulat ako, tatawa na lang ako. Pag ganun ko, yung isa sa mga kasama ko na nagatid sa akin, nakaganon yung video siguro pang personal lang niya. Pero
Natatawa siguro sila dahil Isama kaya natin pahingi po. wag yung kain talaga siguro nakaganon tapos nakangitilan sila. Siguro nakita nila yung talagang kain na talagang masayang-masaya eh. Hindi rin nila makakalimutan yun. Pinapanood ka kumakain mo. Siguro po nakangitilan sila, ganyan. Tapos yun po, kumuha pa ako yung halo-halo, hindi ko naubos. Basta iuwi ko na lang sa anak ko pag nagkita kami. Magpasalubong ako sa Wala kanya. yung yakap at halik na tapos ang araw na yun. Dito po natatapos ang ikalawang bahagi ng ating panayam kay Amanda Echaniz, bagong layang political detainee, dito sa ating special podcast sa Codo Productions. Abangan ang mga susunod pang mga bahagi. Maraming salamat po.